Yes, sir. Hindi ako umabot kasi papunta na ako. Pero tapos naman daw. Pero lumipad ako. General ba yun yan? Support you all the way, sir. Marcoleta number 1. Magandang araw muli mga kababayan at welcome. Welcome sa Bets Channel. Kamusta kayo? Ay ilang oras na lang po ay nawawala tayo sa nawawala tayo sa punto. Ilang oras na lang po ay Christmas na. Okay? Kaya dahil dyan, Merry Christmas po sa inyo lahat. Okay? Ay itong ating maging ating mga kababayan na OFW, saan man kayo dako ng mundo naroroon, Merry Christmas sa inyong lahat. Maraming salamat po sa aking mga subscriber. Tayo po ay umabot na ng 100. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pagtitiwala. Topic natin for today ay may kinalaman sa survey. Alam po na kasi ninyo mga kababayan, kapag napapalapit na ang eleksyon, kabi-kabila ang mga survey. Tama, di ba? At sa survey, nakikita natin kung sino ang politiko ang nangunguna. Okay? Lalaman natin kung sino ang politikong nangunguna. Nung nakaraang 2022 election, ang nangunguna po sa survey bilang sa pagka-senador ay si Raffy Tulfo. Okay? Siya po lagi ang number 1 sa survey. Ngayon, 2025 election, ang nangunguna, Tulfo ulit. Okay? Katulad dito ay survey ng isang survey firm. Tulfo. Dalawa kasing Tulfo to dalawang Tulfo ang tumatakbo ngayon Kaya Tulfo. Tulfo. Malapit Kung sakali po nanalo itong dalawang Tulfo, tatlong Tulfo na ang senador ang magkakaroon ng Senado. Ngayon, kung experience o kung lingkod bayan, tulong sa bayan, tulong sa kababayan, masasabi natin na itong mga Tulfo, meron na sila. Meron na silang mga nagawa kung ang pag-uusapan ay pagtulong sa kapwa. Siyempre bilang mamabatas, ibang usapin naman yun. Kung ang pag-uusapan ay sa paggawa ng batas, ibang usapin yun. Okay? Pero alam po ninyo mga kababayan dati ang mga Tulfo po ay kontra sila sa political dynasty. Binapatikos nila dati ang mga political dynasty. Galit sila. Pero hindi natin sukat ang kalain na mismo ang mga Tulfo pala ay pwede rin gumawa ng political dynasty kung sakali po mahalal si Erwin Tulfo, si Bin Tulfo. For the very first time, magkakaroon ng tatlong Tulfo o tatlong magkakapatid, mag-anak sa Senado, sa Kongreso.
Kasi ang alam natin sa Senado, puro dalawa lang eh. Karamihan, dalawa. Jinggoy, GB Ejercito. Then, Pia Cayetano and Alan Cayetano. Okay? Mag-inang Bilyar. Okay? So, karamihan, kadalasan, dalawa lang. Pag pumasok yung dalawang tulpo, first time po sa Kongreso magkaroon ng tatlong magkakapatid sa isang chamber. Sa isang mataas na kapulungan ng Kongreso. Okay? Kaya naisip ko kung dati galit ito mga ito sa political dynasty, ngayon sila ang planong bumuo ng political dynasty. Kasi nga naman, itong survey kasi, itong survey, dati madalas sinasama sa survey itong mga tulpo kahit naman hindi pa nagde-declare ng sasabak sa politika. Tuwing may survey, sinasama lagi ang tulpo, mga tulpo. Hindi naman nagde-declare ng sasabak sa politika. Ay napansin ng mga tulpo, sikat sila. Sa survey, nangunguna sila. Ito ngayon, sinamantala. Sinamantala ang kasikatan nila ngayon sa publiko. Pero, ito po mga kababayan, ako po, mula nung 2016, 2022 election, medyo nagkaroon ako ng doubt sa survey. Kasi lalo na nung 2022 election, nung survey noon, ang nangunguna sa survey bilang sa pagkasenador ay si Rapi Tulfo. Pero nung after ng election, itong Robin Padilla na hindi man lang napapasama sa Magic 12 sa mga survey, akalain ninyo nag-number 1, nakakuha ng 26 million. 26 million plus votes. Wala po. Si Robin Padilla po hindi man lang napapasama sa Magic 12 sa survey. Pero sa actual election, nilampaso niya itong si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo naging number 3 na lang Sa katunayan, naungusan pa ni Loren Legarda itong si Rapi Tulfo noong 2022 election. Tama po yan. Si Rapi Tulfo nakakuha lang ng 23 million plus. Siya po ang nangunguna noon sa survey sa pagkasenador. Kaya naisip ko parang di yata accurate ngayon hindi na tama itong survey. Hindi na kapanipaniwala. Dahil sa mga resulta, sa mga actual result dating sa election. Alam po kasi niyo mga kababayan, katulad po nito, itong si Congressman Rodante Marcoleta, meron po siya sinabi, na sabi niya, meron daw isang survey firm, nag-conduct ng survey, pero hindi sinama ang kanyang pangalan, samantala itong mga tao na hindi naman tumatakbo sa pagkasenador, sinama. Ito po ang video, pakinggan po ninyo mga kababayan para malaman po natin ang detalye ng sinasabi nitong si Congressman Kong Dante Marcoleta. Ito po. Naalala mo, may kaugnay nating discussion dito. Merong isang survey, SWS. Ang ginamit nilang listahan, Kuya Benny, apat na pong pangalan. Opo. 40 pangalan, magtataka ka, doon sa 40 na yun, wala ako doon.
Pero, ang totoo nun, nagsama sila ng mga pangalan ng tao na ewan ko kung kakilala mo. Bibigyan kita ng halimbawa. Naglagay sila ng pangalan na Adonis Jerome. Adonis Jerome. Ang pangalan na Adonis Jerome. Adonis Jerome. Andamo Jocelyn. Arambulo Ronel. Doringo Mini. Floranda Modi. Opo. At Ramos Danilo. Doon sa mga nabanggit kong pangalan, sino doon ang kilala mo? Bukod doon, naglagay sila ng pangalan na hindi naman nagpahayag ng pagkakandidatura. Ng kandidatura. Halimbawa, yung Jokno Jose Manuel. Ito yung Chel Jokno. Okay. Hindi naman nagpahayag ng pagkakandidato bilang senador. Oo. Franklin Drilon, lalo namang hindi nagpahayag. Hindi Hindi sila nagpahayag ng COC. Richard Gordon, wala rin. Opo. Rodrigo Duterte, lalong-lalong hindi nagpahayag ng senatorial candidacy. Leni Robredo, Opo. Gilbert Teodoro. Pero ito nilagay nila. Pero si Rodante Marcoleta talagang ayaw nilang ilagay. Okay. Meron mga plano ito. So, yan po Sabi ni Kong Marcoleta, itong isang survey firm, nag-conduct ng survey, nilagay yung mga pangalan ng mga tao na hindi naman tatakbo pagka senador. Si Leni Robredo, Frank Drilon, si Gordon, at iba pa. Samantala siya tumatakbo pagka senador, hindi nilagay. Kaya wala siya sa survey, wala siya sa bilang. Hindi siya napasama doon sa pinili ng tao kasi nga wala yung pangalan niya pero tumatakbo siya senador. Diba? Kaya ngayon, napaisip tayo kung bakit. Bakit ganun ang sistema ng ng isang survey firm? Kasi binabanggit dito ni Congressman Marcoleta isang survey firm lamang. Kaya napaisip tayo, bakit? Bakit mo kailangan isama yung tao na hindi naman tumatakbong senador? Di ba dapat para may pagpipilian ng tao, makapili ang tao, masabi ng tao kung sino ang gusto niyang iboto, ilagay mo lahat. Lahat ng tumatakbong senador, ilagay mo. Para patas ang laban. Para malaman mo ang tunay na sentimento ng tao kung sino ba ang gusto nila iboto. Yan po ay base sa aking pananaw, base sa aking pagkakaunawa sa pagiging patas ng survey. Ilagay mo lahat. Lahat ng tumatakbong senador, kilala man o hindi, sikat man o hindi, ilagay mo dyan. Para ang tao mamili. Di ba dapat ganun? Yan po ay aking opinion lamang. Ako naisip ko Hindi kaya ganito ang sistema. Kung sino ang nagpapasurvey, kung sino yung nag-commission ng survey, siya lang yung sikat, naka-frontline doon sa tanong. Hindi kaya ganon. Siya lang yung balandra doon sa tanong. Ang focus ng pagtatanong. Hindi kaya kung sino yung commission, siyempre, siya sikat. Hindi kaya ganun. Naisip ko tuloy. Hindi kaya itong survey ay isang uri ng mind conditioning. Hindi kaya itong survey ay pira-pira lamang. Kung nagbayad ka, ikaw sikat. Hindi kaya. Ito'y tanong lamang. Hindi tayo nag-aakusa. Pinagbabasihan lang natin ito sinabi ni Congressman Marcoleta. Kung sino yung nagbayad sa survey, kung sino yung nagpapasurvey, o di siya, sikat. Siya ang bibigyan ng pabor. Hindi kaya. Alam po ninyo mga kababayan, Kasi, kapag ang isang kandidato halimbawa, mahina sa survey, siyempre magkaroon po ng agam-agam ang mga political party, ang mga local political party,
yung mga local politician, na siya ay i-endorso. Kasi kung malabong naman manalo, wala sa survey, magkakaroon po sila ng agam-agam na suportahan. Pero kung nangunguna ka sa survey, may posibilidad na mas malakas ang chance mo na makakuha ka ng maraming suporta mula sa mga political party, mga local political party, mga local politician, kasi nga sigurado sila sa kanilang pipiliin, sa kanilang susuportahan, dahil nangunguna sa survey. Parang ganun po ang aking pagkakaunawa ng ating mga local political leaders. Magbabase sa survey. At kung sino nangunguna, yun ang kanilang susuportahan. Para sigurado manalo. Okay?